Si CJ, gets naman? Gets po. Sure kayo, ha? Mabilis na gets. O, sige. So, pwede ko pang bilisan. Sir, wag na, sir. Sir, ano po, di ba yung una, galing yun dun sa conversion, yung 1 kg tas 2.2. Yung 1,000 po ulit, tsaka yung 1 kg, saan po siya galing? Conversion pa din yan, Janet. Kasi hindi ka naman pwedeng gumamit ng grams per mole ng naka-kilograms ka. Okay? Kailangan mo pa i-convert yung kilograms sa grams. So, technically, pag ginawa mo yan, cancel, 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 cancel. Okay? So, ganyan lang yan pag dimensional analysis. Cancellations. Board na yata kayo eh. Masaya pa ba kayo? May isang lesson pa after this. Anyway, next example. 23 ata yun. Ha? Ano yan? Di ba, sir, ano po yun? Yung, yung ito, 23. Pala 26, pero yung 26. sa 23. So sabi sa example number 4, no, your propane, a popular fuel for camping trips, has a molecular formula of C3H8. So determine the amount of carbon dioxide in grams produced by a 5-liter canister of propane with a specific gravity of 0.5005. Di ba? Sabi ko sa inyo, mahirap magbigay ng example si sir or mahirap magbigay ng problem. Binigyan lang kita ng reactants, hindi kita binigyan ng products. Pero this is what we call your combustion reactions. Okay? So for combustion reactions, lagi niya lang tatandaan guys, fuel plus oxygen will always yield carbon dioxide plus water. So in this case, ang fuel natin is your propane. So C3H8 plus oxygen, it will yield carbon dioxide plus water. Balance ba yung equation? Hindi. I-balance muna natin. Carbon sa kaliwa, 3. Carbon sa kanan, 1. Lagay tayo ng 3. Hydrogen sa kaliwa, 8. Hydrogen sa kanan, 2. So maglagay tayo ng 4. Okay? Oxygen sa kaliwa, 2. Oxygen sa kanan ay 6 plus 4, 10. So maglalagay ako ng 5. Diba? Pag na-master nyo na yung balancing, madali na lang yan. Kahit di nyo na gawin yung ginagawa ko kanina. Okay? So again ha, take note of this. Combustion reactions. Whatever your fuel is, if you combine it with water, it will always yield carbon dioxide plus water. Okay. So meron daw tayong 5-liter canister. Specific gravity ay 0.5005. Ano ba, sir? Pahirap ka naman sa buhay. Hindi mo naman, hindi mo na lang dinerecho, no? Ginanyan mo pa. Anyway, so, hindi tayo gagamit ng ginagamit natin sa farm calc. Ang gagamitin natin, dimensional analysis. Okay. So, convert muna natin to sa density. Ano bang density nito? 0.5005 grams per ml. Tapos 5 liters ay 5,000 ml. Ayan, madali na lang yan. Nahanap natin ay amount of CO2 in grams. So grams CO2 is equal to, meron kang 5 liters, no? So 5,000 ml ng C3H8 times 0.5005 grams. Ito yan ha, baka malito kayo. Over 1 ml ng C3H8. Okay, convert natin into moles si C3H8. So C3H8, 8 times 1, tsaka 12 times 3. Again, sabihin niya pag nagra-wrap na ako ha. 8, tsaka 32, 36. So meron kang 44. Tama ba? Mini-mental math na lang yun. So 44 grams per mole. Pero ang gusto natin sa baba si 44 grams kasi gusto natin si moles. Okay, 44 grams, C3H8, 1 mole.
ni C3H8. And then, so since meron na tayong mole ni C3H8, pwede na natin makuha si CO2 using stoichiometric ratio or stoichiometric coefficients. Okay. For your propane, ano ba yung stoichiometric coefficient niya? 1 mole. C3H8. Then, convert natin into CO2 kasi yun yung hinahanap natin. Meron kang 3 mole ng CO2. Taas kamay nang hindi nakagets kung paano ito kinuha. Nagets na lahat? Okay, sure ha? And then, pwede mo na i-convert sa grams using 1 mole ng CO2. Pero wala kang grams, no? What we can do is we can get the molecular formula, or sorry, molecular mass of CO2. So meron kang 16 times 2, tsaka 12 times 1. So meron kang 24, 32. Well, 32 yung sinabi ko, pero 36 yung sinulat ko. Okay? 32, tsaka 12, so meron kang 44 grams per mole. Okay, so for every mole ng CO2, meron kang 44 grams in CO2. So, yung pinaka-satisfying gawin pag nagda-dimensional analysis, cancel, 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 cancel. Okay, so solve natin. 5,000. Open parenthesis, 0.5005 divided by 1, close parenthesis. Open parenthesis, 1 divided by 44. Close parenthesis. Tapos open parenthesis, 3 divided by 1. Close parenthesis. And then open parenthesis ulit, 44 divided by 1. 7,507.5 grams ni CO2. So, yun yung tinahanap sa problem. So, how many? Sorry, determine the amount of CO2 in grams produced by a 5-liter canister of propane with a specific gravity of 0.5005. Taas ng kamay yung hindi nakagets. Clear? Kayang-kayang i-perfect, Christy? Si Colleen, kayang-kayang i-perfect ni Colleen? Hindi po, sir. At hindi. Iyak na si Izri. Kaya mo pa yan, Izri. Huwag kang mag-alala. Antok lang, sir. May question si Renz. Sir, pwede po kami humingi ng sample problem after po ng discussion Sige. No problem. para absorption po. Sige. Thank you, sir. Okay. Si Sam, Kung hindi question? po sana pang dinosaur. Yun lang rin po sample problems po. Mas maganda nga yung pang dinosaur na ibigay ko na sample problem. Kailan po yung quiz, sir? Kailan yung quiz? Teka lang, di ba nga tayo nagpe-prelims? Tama ka na, Sam. Wait lang, Sam. Absorb nyo muna. Di ba nga tayo nagpe-prelims? Anyway. Sir, yung difficulty daw po yung parang gumayat kay Gojo. Sir, sir, pwede po ba sir? Yung Gojo unbeatable. Pwede naman. Tapos na ba tayo? May limiting at saka excess reactant pa pala tayo. Sige, final problem, then let's take a 15-minute break kasi nauuhaw na ako. Okay? So sabi dito, sa problem number 5, you use a magnesium ribbon. So ibig sabihin ng magnesium ribbon, pure magnesium in the laboratory and is subjected to heat. Okay? The magnesium ribbon glowed into a very bright light, an indication that magnesium oxide was formed. Okay, you got carried away and used 15 grams of magnesium ribbon. We're going to calculate the amount of magnesium oxide produced. Okay, in this case, your magnesium ribbon is just a solid magnesium and you react it with oxygen, kaya siya may oxide to produce magnesium oxide. Okay, so ganyan lang yung formula ng magnesium oxide. Kasi remember, si magnesium ay 2 plus at saka si oxide or si oxygen ay 2 minus. So magka-cancel lang. Then, to balance the reaction, meron kang 2 dito, then meron kang 2 dito.
Okay, na-gets yung predicting ng chemical reactions. Again, pag sa problem sa exam, ganyan lang ang bibigay ko. Kayong bahala mag-predict, kayong bahala mag-balance. Okay, so madali lang. So, hinahanap natin amount of magnesium oxide produced. So, hindi ko pala na-indicate kung ano, pero grams na lang hanapin natin. Okay? Pagka hindi ko na-indicate, guys, kung anong specific amount, pwede kasi yan moles, pwede yang liters, pwede yang kung ano man. Tanong nyo sa akin. Minsan nakakalimutan ko i-indicate. Okay? So, grams ni magnesium oxide produced. Pero meron tayong 15 grams ni magnesium. Ito yan. Okay. Pero kailangan muna natin to i-convert sa moles. Okay? So, si magnesium, ano yung atomic mass ni magnesium? Pero hindi ko kabisado. 24 po, sir. Okay, so 24 na lang. 24 grams per mole. So therefore, si magnesium oxide ay 24 plus 16, so 40 grams per mole. Shortcutin na lang natin. Okay. So convert ko muna siya sa moles. No? Meron ako, ay wala. Ba't nawala? Nawala. 2 mg plus O2 yields MgO. Tulat ko na lang dito. Mg ay 24 grams per mole. Tapos si MgO ay 40 grams per mole. Hinanap natin mass ni MgO. So equal yan sa 15 grams ni magnesium. So ito yon 24 grams ni magnesium per 1 mole. Pag hindi kayo guys komportable pala sa dimensional analysis, pwedeng hindi nyo gamitin. Ha? Cancel na yan. So naka-moles na tayo ni magnesium. Pwede ko nang gamitin yung mole ratio nila. So meron kang 2 moles magnesium na 2 moles ni MgO. Okay? And then convert to grams. 1 mole ni MgO. Ito yon. Ito yun ha. 40 grams ni MgO. So, cancel. Titira grams na MgO. So, 15 divided by 24 times 40. 25 grams ni MgO. Okay? Na-gets? Clear? Iksi lang ng solution. Sana ganyan na lang sa sa problem solving. Papakita ko kayo ng pinagbabawal na technique kasi may mga ganito kahabang process. Yeah. Ito na lang kaya ibigay kong problem sa inyo. Sample number 10. Anyway, 15-minute break muna. Absorb nyo muna. Tapos, balik by 11:35.